At kaugnay pa rin po ng pagtulong ng pamahalaan sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda, makakapanayam natin si DILG Secretary Mar Rojas. Secretary Rojas, good morning po. Magandang umaga sa iyo, Rhea. Mayong buntag. Secretary, ilang foreign observer at media, ito po ang kanilang komento, no, ang kanilang obserbasyon. Hindi raw organisado at tila mabagal daw ang relief operations para sa mga nasalanta. Ano po ang masasabi niyo rito, Secretary? Well, Rhea, isang linggo na ako rito, sama si Sec Dinky, Sec Bolts, at alam ko lang yung aming ginagawa dito, no? By what standard nila masasabi na mabagal? No? O kung ang standard ay yung frustration, lahat tayo frustrated. Kami man mismo frustrated, Pangulo frustrated, no? Dahil nais namin lahat na mas marami pa at mas mabilis pa. Subalit, itong frustration natin, itong pagnanais natin, ay dapat ilagay din natin ito sa konteksto na kung saan ay sarado ang mga kalye at unang-una kailangan natin buksan itong mga kalye na mga parado para nga makarating yung tulong sa mga lugar. Pangalawa, hello? Yes, Secretary, may problema ho ba tayo sa parang transportation o kaya yung kakulangan ng mga sasakyan para ho maipadala yung mga relief sa iba't ibang lugar? Sa ngayon on day 7, no? 1 week na tayo ngayon, Rhea. Ngayon, yan ang lumilitaw na pinaka number 1 problem. Ngayon, subalit on day 1, ang pinakamalaking problema ay yung pagbubukas nga nitong mga kalye, pagbubukas ng mga airport. Tandaan natin na dumating dito si Yolanda Biyernes, by Saturday, nabuksan na natin ang airport. No? Yes. Ibig sabihin, umaandar ang airport, pero sarado pa yung kalye patungong airport. Lahat ng goods, lahat ng supply, lahat ng personnel na ipinapasok natin dito, helicopter lamang ang pamamaraan para mailipat sila sa syudad at iba't ibang mga lugar. By day 2, Saturday, bukas na yung kalye sa airport, no? Pinutol na, itinabi na yung mga puno, yung mga poste na natupa. By day 3 ay nakakapagpapasok na tayo ng mga tropa ng pulis at ng AFP. At by day 4 ay libo-libo na ang mga food packs na dumadating dito at lumalabas. In fact, as of last night ay nasa sa 160,000 na ang food packs na naipamahagi, 160,000. Secretary, puna lang po kasi dito po mismo sa Tacloban Airport, kung saan syempre nandyan na rin halos lahat ng ating mga kababayan, naghahanap sila ng... Rhea, hindi po na andyan lahat ng ating mga kababayan. Yes, I know. Pero mga kababayan ho natin na gustong umalis ng Tacloban, mismo sila nagsasabi ho na wala pa silang pang-almusal. Meron ba tayong relief center na pwedeng puntahan doon? Siguro, Secretary, sasabihin ko na rin po, yung relief packs po o relief goods, is it good for a day only? Good for 3 days. For 3 days? Ang kalkulasyon ng DSWD ay good for a family of 5 for 3 days. Kasi syempre, ang tanong ho, nasan talaga ang relief goods? Saan hong mga lugar ho ba nagde-distribute para alam po ng kababayan natin? Ang distribution ay nasa barangay, nasa kabaranggayan. No? Yan ang, kasi kung hindi, magdadagsaan lahat sa isang lugar, ma-overwhelm. So ang sistema ng DSWD ay dinadala nila ito sa kahit anong kantidad, no? As whatever quantity, ay dinadala ito sa abot-kaya sa mga kabaranggayan. Kunyari po, Secretary, kasi biktima din po yung ating po mga opisyal ng barangay, washed out din yung ating mga barangay hall. So anong partikular na lokasyon, na istruktura yung kanilang pupuntahan para makahingi sila ng pagkain at tubig? Well, yung paghingi ng pagkain at tubig, sa kahit anong pamamaraan makakahingi. Pero yung distribution, sinisikap ng DSWD na dalhin ito sa kung anumang nakatayong barangay hall. Kasi yun ang kilala ng tao na sentro ng kanilang komunidad sa barangay hall. Kahit wala ng barangay hall, dadating doon ang truck at doon ipamimigay kung anuman ang may dadala ng isang truck, which is about 60 sacks of rice worth sa isang paghawling. Okay, so Secretary, ang instruction natin sa ating mga kababayan, kung saan yung kinatatayuan ng barangay hall nila, doon ho magpapamigay ng relief. Ganun ho ba? Oo, ganun ho. Yun ho ang kahit wala ng struktura doon pa rin pupunta kasi yun ang
yun ang kilala ng mga opisyal na parang sentro ng kanilang kabarangay. Alright. Mag-a-assign ho ba tayo ng ibang tao to man it o mismong mga opisyal ho ng barangay ang kailangan nilang hanapin? Well, yung mga there are halimbawa sa Tacloban, there are 138 barangays. No? Diyan sa 138 na barangays, ang nakakausap na namin na may komunikasyon na at may ugnayan ay kalahati, mga 65. At dyan sa 65 na yan, ibig sabihin yung 65 na yan, nakarating na yan sa City Hall at nagkaroon na ng arrangement at pagbalik nila, nakakapagdala na sila ng relief goods at nakakapag-schedule kung kailan pupunta doon ang mga truck. Doon naman sa hindi pa natin nakokontak, hanggang sa ngayon, 1 week later, wala pang contact, ay either binubuksan pa ang mga kalye patungo sa kanila o kaya so, nagpapadala ang DSWD ng tao para alamin nga kung anong sitwasyon at kung maaari, nakakapagdala na rin ng kahit kapiting ng mga relief goods. That is for Tacloban. Now, dito naman sa kabuuan ng Leyte, bayan ng Leyte, ang DSWD ay nakapag-release na ng mahigit sa 3,000 sakong bigas. 3,000 sakong bigas, pinapamahagi ito. Hindi na ito nire-repack. Rekta na ito mula sa NFA warehouse hanggang sa mga mayors. Kasi ang mayors ang nakakaalam at meron sila yung may distribution network. So binabagsak ito sa mga mayors itong 3,000 sacks of rice. Today, yes. Alright, Secretary, okay, may bigas, may mga canned goods, pero ang problema, paano nila iluluto? Yung mga simpleng... nagsisiga. May community kitchen ba tayo? Yung mga ganun ho? Yung mga, I think, Rhea, I think you just have to come here and see, no, that people have to do with what they have. Kung ang ibang lugar, wala ng mga kalan, wala ng kaldero, ginagamit na lang nila kung anong magagamit nila. No? Sa ibang lugar naman, ay nagsisiga sila, ginagamit nila yung kahoy na debris bilang pansiga at nagkakaroon sila ng panluto. Yung streams or rivers, ay dyan naman po, o kaya poso, dyan naman po sila kumukuha ng tubig. I think that kung sa frustration ang pinag-uusapan natin, pagnanais na lalo pang maparami, mapabilis, lahat tayo nagkakaisa dyan. Pero kung makikita naman po ninyo, kung anong dumadating dito, lumalabas din naman po yan. Today, for example, magkakaroon tayo ng bigas brigade, no? Na kung saan rekta mula sa NFA warehouse dito, magpapalabas na lahat ng 40 bayan. There are 40 towns in the province of Leyte. Lahat ng 40 bayan na yan ay mararating ng isang M35, yung 6x6 truck ng Army. Kinargahan yan ng hanggang kakayanin ng sakong bigas at dadalhin yan sa lahat ng 40 towns of Leyte. No? So some of them will be on trip 2 or trip 3, but in the course of the day, we only have 8 trucks. We have only 8 trucks doing this. So each truck will be doing 2 trips, with each trip 2 towns. So pinalat out na yan, tinignan na kung ano yung mga bukas at kung ano yung mga one-lane land at ano yung kailangan mano-mano na ihatid sa mga bayan na yan. Secretary, good morning po. Si Arnold Glaby po ito. Opo. Sec, sa aspeto po ng piso and order, kasi po, problema nga natin minsan yung komunikasyon at isa sa pinaparating na sa atin ng mga kababayan natin dyan, yung pangamba o takot. Una, presence daw po ng mga armed groups. Hindi pa alam ko ito'y NPA o ilan sa may nagmamay-ari din ng armas. Natatakot po sila. May mga report na rin po ng murder tsaka rape. Ito ho ba'y paano natin ito ika-counter, no? Kung maliman o nagkakalat lang ng maling impormasyon, nabe-verify po ba ito mga isinusumbong din na ito, Secretary? Well, bini-verify naman ito, Igan. Halimbawa, kung supposedly nagkaroon ng attack ng NPA doon sa Palo, nagkaroon daw ng attack ang NPA doon sa San Juanico Bridge, at nagkaroon ng attack yung NPA sa NFA warehouse dito sa loob ng Tacloban mismo. Lahat yung tatlong rumor na yan ay walang katotohanan. Okay. Wala, zero. Problema, ito, dahil may report na attack, yung truck ng Army na supposed to be naghahatid ng
relief goods, Yun nga, ay oo. itatabi mo na yan, sasakyan Opo. muna ng tropa para itakbo doon sa kung saan man itong mga reports na ito. No? Oo, So, oo. pero sa ngayon, ang bilang ay more than 1,000 na ang naipasok dito, no? Opo, opo. ng mga Armed Forces of the Philippines, AFP, more than 1,000 na sila dito. Ang PNP naman, nadagdagan na ng 950. At meron pang papasok today into tomorrow hanggang sa susunod na mga araw. Ang problema kasi ay yung local government unit o kaya yung local forces natin dito. Sila mismo biktima. Okay. Sa Tacloban, halimbawa, 923 ang PNP dyan. Ang nagre-report nung first day, nung Sabado, nung nagpa-roll call tayo para malaman kung sino na bang available, ay 20. Ngayon, si 50 ang nagre-report dahil nga sila mismo ay biktima. Hindi natin alam kung ano na sila, namatay na ba sila, may kamag-anak silang hinahanap or namatayan. Pero lilimampu ang nagre-report sa Tacloban City na PNP out of a force supposed to be na 923. Yan ang dahilan kung bakit lahat itong mga pwersa mula sa Region 4A, sa NCRPO, Opo. Region 7, Region 5, Region 11 hanggang sa Davao ay inaugment na natin mula dun sa mga lugar na yon ang PNP dito. Ganun din sa Army. Ang Army ay nandun sila sa security operations nila sa Samar at saka sa Bicol ay sila pa mismo nung alam ko yun dahil dumating sila dito, nakapasok sila dito Saturday ng gabi, nakapasok ang Army at sila mismo ang nagbukas ng isang lane magmula sa Samar, Calbayog at Calogan hanggang sa Santa Rita, tawid ng San Juanico Bridge hanggang Opo. nakapasok dito sa Tacloban. Opo. Secretary, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Thank you. Good morning. DILG Secretary Mar Rojas.